Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Ines Paloma and welcome to our daily devotion. At ngayon is tatalakayin natin ang hatred of sin. No? So, panibago pong series na loving God is hating sin. So, yung scripture po natin ngayon is Psalm chapter 97 verses 10 and sinasabi na, O you who love the Lord, hate evil. He preserves the lives of His saints. He delivers them from the hand of the weak. Sa Tagalog, kayo nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. Ang kaluluwa ng kanyang mga banal ay kanyang iniingatan. Ang kanyang sinasagip sila sa kamay ng makasalanan. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1. Sin is desensitizing. So, desensitizing. So, ang baliktaran ng pagiging sensitive, no? Pag yung kasalanan is araw-araw mong ginagawa or araw-araw natin ginagawa, ito ang naging habit na and nakasanayan na natin gawin yung mga bagay na kasalanan, no? Hanggang sa maging parte na siya ng ating buhay na araw-araw na natin siyang ginagawa, no? Kumbaga kapag gumawa tayo ng kasalanan, like example natin yung pag-inom, di ba? Pag hindi ka umiinom pero na-try mo uminom, syempre hanap-hanapin mo na yan and usually baka araw-araw mo na talaga siyang gawin, no? Naging tunay na mainom ka na talaga. So, naging habit. And the same time, yung ganung bagay is para bang pinapawalang bahala mo na lang, no? Like hindi ka na conscious sa ginagawa mo, no? So, hindi na tayo na dancing, no? Nasanay na tayo. So, sin is desensitizing. Next is loving God, hating evil. Sinasabi nito na yung hindi pa natin nakikilala si Lord sa buhay natin, nabubuhay tayo sa makamundong bagay, no? Namumuhay tayo sa kasalanan. At sa pagkakataon na to is nakakarinig tayo ng ebanghelyo and doon nanunumbalik tayo sa ating mahal na Panginoon, no? And nakikilala natin siya and at the same time natutunan natin siya mahalin. So, sinasabi na kapag minamahal natin ng Diyos, natututunan natin kamuhian ng ating nagagawang kasalanan, no? Kasi bago ka ni and nasa sayo na si Lord sa buhay mo, siya na yung nag-aari sa buhay mo, no? Loving God is hating evil. So, next is genuine Christians hate sin. Sinasabi ito na yung mga tunay na Christians na nakakaranas ng pagbabago sa pamamagitan ng mayang biyaya ng Diyos. Tinanggap mo ang Diyos sa iyong buhay, no? And kinikilala mo siyang Panginoon mo at tagapagligtas mo. And yung mga totoong Kristiyano is namumuhi sa kasalanan, kinakamuhian nila yung kasalanan, no? I mean, hindi naman kapag Christian ka talaga is hindi ka nakagawa ng kasalanan. What I mean na yung mga nagagawa natin kasalanan is kinakamuhian natin. Like, kunwari, nagawa mo isang bagay na to. So, nagsisisi ka na, ay, parang naggalit ka sa kasalanan na ginagawa mo. So, ganun po yung sinasabi dito, no? So, genuine Christians hate sin. So, bilang application o may sasabuhay natin is number 1, ask God to sensitize your heart. So, manalangin tayo. Kausapin natin si Lord, no? Like yung pray na nagawang kasalanan natin, like, Lord, sensitize my heart, no? Miski sa aking buhay. Like, Lord, patawarin niyo po ako at tulungan niyo po ako kamuhian, no? Ang kasalanan na nagagawa ko. Ganun po, no? Maging sensitive tayo sa kabanalan na ating Panginoon Jesucristo. And kung ano man po yung nagagawa, kung hindi angkop sa inyong kabanalan, patawarin niyo po ako. Yung mga ganun pong prayers, no? Ask God to sensitize your heart, no? Tulungan tayo na ating Diyos na at tulungan tayo na ating Diyos na ang puso natin is muling tumibok at maging sensitive, no? Sa ating banal na Panginoon. Next is hate sin without being self-righteous.
So, kamuyan natin yung kasalanan. Magalit tayo, no? And, magalit tayo nang hindi tayo naging self-righteous. No, like, sinasabi po dito na kapag nakakita ka ng kasalanan ng iba, like sinasabi yung yak, yung mga ganun daw pong word, no? Kamuyan natin yung kasalanan. But we're not looking ourselves better than other, no? Other than people. Wag daw po, wag. Sa halip, inaamin natin yung sa harap ng ating Panginoon, no, na makasalanan tayo at kinakamuyan natin yung nagawa natin kasalanan, and sinasabi natin na patawarin sana tayo natin mahal na Panginoon, no? Like, hindi yung basta sabi lang, no? Kailangan pure, genuine na paghingi mo ng kapatawaran sa ating Panginoon sa Kristo. Hate sin without being self-righteous, no? And lastly is prove our genuine conversation. Patunayan natin na tunay tayong Kristiyano, na nagkaroon tayo ng conversation experience, no? Means yung luma mong pagkatao nagkakaroon ng bagong pagkatao, no? So na kay Kristo ka na, malalaman mong na-convert ka na kapag kinakamuyan mo na yung nagawa mong kasalanan, no? Na kapag nagkasala tayo is tinatanggap natin na sarili natin na nagkasala tayo. Kumbaga hindi natin dinay, no? Natanggap natin at inaamin natin sa harap ng Panginoon na nagkasala talaga tayo. And yung kasalanan na gawa natin is kinakamuyan na natin, no? So, prove our genuine conversation. So, ito po yung aking natutunan sa bagong series na Loving God is Hating Sin. So, kamuyan po natin yung ating mga nagagawang kasalanan, no? At ayun, patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon sa Kristo. So, thank you po sa pakikinig. Naway may natutunan kayo sa aking daily devotion and ma-share natin sa iba. At din lang po, thank you po sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.